to kay Cory Aquino, pero parang in-ignore lang po siya. Pero nakakaligtaan nyo na naman. Nung tumakbo si Imelda noong pong 1992, yan ang pangako naman niya. Ibabalik ko na ang aming mga kayamanan para tulungan lahat ng ating kababayan ay magkakaroon ng kabuhayan. Kada eleksyon, yun ang kanilang pinapangako eh. Dapat ibalik muna nila yon bago sila tumakbo rito. Ano ba naman, nakakahiya na ba tayo? Nakalimutan na natin. Halimbawa, kilala ba si Leandro Alejandro? Kasama ko sa UP yun. 1980, 81, 82, 83. Pinatay na parang hayop. Okay. Wala na ba nakakaalala sa mga sakripisyo nila? Well, tuloy-tuloy lang po ang tanong natin. Well, regarding lang po doon sa kay Noynoy Aquino, if we remember, naging bayani po siya nung panahon ng martial law at nung matapos yung kanyang buhay nung 1983. Pero nung pong panahon ng bago mag-martial law, lumalabas po na ordinary politicians rin lang si Senador Noynoy Aquino. Ninoy Aquino. I prefaced everything po that it is up to us to make those heroic choices in our lives. Totoo, komportable na sila sa Boston, 3 taon na sila nandun. Pero nakita niya na patuloy na bumabagsak ang kapakanan ng bayan. Pero of course po, hindi po necessarily it relates also to Ginoong Noynoy Aquino. Yung it does not. Pero we should not take that against him as well, that his parents are both heroes. We should not take that against him. Huwag po natin tatanggalan ang kagalingan ni Noynoy Aquino dahil bayani ang kanyang mga magulang. Well, may isa pong nagtanong dito, may kinalaman pa rin doon. Ang bayan natin ay sobra-sobra lang sa batas. Yun daw po ang sinabi niyo kanina. Sir, are you saying our legislators should stop their legislative work? Natanong ko na rin po ito, pero pakilinaw lang po. Opo. Hindi po niya sinabi yung kanyang pangalan. Next time, hindi ko na po babasahin yung hindi nagsabi ng pangalan. Carnel, okay lang po yun. Alam niyo po, isa lang ang aking pangako dito sa kampanyang ito. What is my one campaign promise? I will only serve for 1 term. Bakit ko sinasabi yun? Pumunta ko kayo sa Texas. The Texas State Legislature meets 6 months every other year. In other words, amateur lahat ng politicians po doon. Ako po yung manggagamot. Pero ako yung magbibigay sa aking bayan for a fixed term and then ako yung magiging manggagamot ulit. Ang problema sa bayan po natin, lahat ng politiko po natin dito ay naghahanap buhay through politics. So nagiging masyadong personal, nagdadayaan, naggagastusan ng bilyon-bilyon piso dahil masyadong personal. Hanap po dito. Yan ang pinakamalaking pagkakamali po natin. Kaya ito mga ating mga legislator na to, hindi naman sila nagpapahalal dyan para makagawa ng batas eh. Sila ay nandyan para makakuha ng hanap buhay. Well, ang sunod ko pong mga set ng katanungan, mga stand naman sa iba-ibang issue ng ating special guest, wala iba kundi si Dr. Martin Bautista. Para po dun sa mga gusto sumali sa aming usapan, maaari lamang po na mag-text kayo sa 0929-799-8308. Uulitin ko po, 0929-799-8308. Pangalan at lugar kung magtatanong. Oo, sana. Mag-email din po sa sentro ng katotohanan@yahoo.com. Nasisimula po yung letter S. Bumisita rin po sa aming website na leadphil.blogspot.com, leadphil.blogspot.com. At tayo po ay streaming online www.bl-am.melo947.fm. Sabi ko nga po, ang mga katanungan ko susunod ay tungkol sa mga iba-ibang klaseng issue. Ano po ang stand ni Dr. Martin Bautista, for example, sa RH Bill? Yung po RH Bill 4056 I am against because of the punitive provisions against medical practitioners and private enterprise. But I am for an RH Bill. Sapat na po ang panahon upang magkaroon po tayo ng bill that will enable us to educate our citizens and provide them with a formed conscience so that they can make their choices in life. Pero ano po ang stand natin sa population control? Dapat po ba tayong magpigil talaga at magbawas ng ating populasyon? The first social teaching of the Catholic Church is respect for life and human dignity. Huwag po natin uutusan lang ang ating mga kababayan. Ang problema po sa atin, utos tayo, bawal to, bawal to, bawal to. Anong binibigay nyo? And I have to quote the Bible. You give them burdens so heavy, but you don't even lift a finger to help them. Ang ating po mga kababayan ay humihingi ng tulong sa atin. They are asking for our guidance. We have to give it to them by means of educating them. At hindi lang po ito education, this is enlightening our people to make their choices. Ako po yung manggagamot. I've been exposed
to the worst forms of contraception, abortion sa Amerika at sa Pilipinas. Tandaan po niyo, PGH po ako nang galing. Nakita ko po yun. Ang wife ko po, doktora din. Nakita po namin yun. After we got married, we discerned and we thought natural family planning was the way to go. Okay. Nakita niyo naman, 5 anak namin. Pero it came as our formed conscience. Pero The dictates of our formed do you also conscience. say that ang poverty po ay ang isang naging cause din po nito ay ang ating overpopulation? Well, poverty breeds ignorance. And ignorance can sometimes be foisted upon our people because of a conscious attempt to keep them in the dark. Kasama po yan sa pag-iisip. We have to encourage critical thinking among our people. Hindi na pwedeng utos dito, utos doon. Wala naman tayong binibigyan na guidance. Nasabi nyo nga po kanina na kayo nga po sa family nyo, meron po kayong 5 anak. Opo. Pero para sa akin naman po, okay po yun. Since sigurado naman po na kaya nyo naman po mag-provide for them, paano naman po yung mga mahihirap na, kunyari, 8 po yung anak, alam naman po natin na prevalent to sa ating society. Kaya nga po, Oo. yeah, ang sinasabi ko po sa kanila, we have to make sure that our people are enlightened enough na nasa kanilang kamay ang kapangyarihan to make a decision. Meron po tinatawag si St. Thomas Aquinas, the primacy of conscience. That trumps all dogma. Pero kung sa palagay niyo talagang ito ang dapat kong gagawin, go ahead. Pero paano natin po i-inform ang ating mga kababayan? Ano po ang gagawin natin? Education po. Ngayon, education sa bayan po natin has very low priority. Constitutionally, dapat education has the highest allocation. Hindi nangyayari po yun. Dahil sa atin, debt service ang number 1. Okay. Susunod na issue po, ano po ang stand niyo sa charter change? Charter change can happen only after Gloria Arroyo leaves the presidency. Pero are you, Pag-usapan po natin. kung sakali po, are you for parliamentary shift? The Constitution, we have to understand, is a living document. It is not perfect by any means. Pwede natin pag-usapan yun, pero umalis muna si Gloria Arroyo. Pero are you aware po ba na since Cory, we've always had the minority president. Kumbaga, kunwari po manalo po si Senator Noy Aquino yun para maging presidente. Most probably, Sabihan po maging natin- minority pa rin. Oo, kasi hindi, kunyari 37% Right, correct. nakuha niya. Yes. Ibig sabihin, 63% yung may ayaw sa kanya. So, para po masolve to, para po sa akin, magkaroon po ng run-off election. So, tingin niyo po ba O kaya maganda po parliamentary ito? shift. Oo. Pwedeng parliamentary shift or yung number 2 becomes the vice president. Pwede rin yun. Di ba? Pwede Okay. rin. Maraming permutations yan. Pero pag-usapan lang natin yan pagka wala na si Ginang Arroyo. Well, meron pa po mga ibang issues dito, katulad ng palagay ko, alam ko na kung anong sasagot nyo rito sa Estrada Pardon. Mukhang hindi kayo payag Hindi dito. ho ako sang-ayon po ron eh. Again, nothing personal, pero yun ay nagawa na. Pero yung pardon na yun is part of that culture of impunity and death. Dahil alam ni Ginang Arroyo na siya'y umaasa na pagkatapos ng kanyang term, pagbibigyan na naman siya. Pati po ang Marcos martial law siguro, talagang ayaw ninyo ito, hindi po ba? Hindi, talaga po. Pero yung Maguindanao martial law po, ano po masasabi nyo rito? Maguindanao, well, makikita niyo naman po, yung mga Ampatuan were armed and were allowed to roam freely because pinayagan sila ng mga mas nakakataas po sa kanila. Aminin naman po natin yun. Hindi naman sila papayagan. Ang kulang na nga lang, gift of the Department of National Defense to the Ampatuan family. Ganun eh. But do we But agree again- that this has started right from the Cory presidency? Hindi But po ba? ang pinaka-importante po diyan kasi is one, disarmament. Una-una, wala dapat ang humahawak ng sandata. Disarmament, dialogue, development. Pero hindi tayo pwede mag-usap ng kung meron kayong sandata. Bawal po yun. We have to disarm. That is first and foremost. Pero ito na naman, alam nyo, state of war has existed between Israel and Palestine for the last 50 years. Bakit ang Israel has an economy 10 times greater than Palestine? Because nagpapalit ang kanilang mga pinuno. Ito mga Ampatuan, kausap na natin to for the last 40 years. Again, dynastic politics has a large role in this. Pare-pareho ang ating kinakausap sa kanila. Okay. Yun ang problema. Sa tingin niyo po ba, itong